Alright, balikan natin si General Nartates. Nasa ating linya. Jen, gandang umaga ulit. Hi, sir. Magandang umaga, Wing, and then Joel po. Opo, magandang umaga po, General. Paano bang intel na natanggap natin dito sa particular na Chinese national na ito? okay, meron tayong informante about presence of foreign national, particularly Chinese national, na merong mga high-powered firearms and different caliber of firearms. Merong short, may long. And then so we conducted validation yung mga operatiba natin, and then we sought or we seek ng search warrant, and then na-approve naman po, and so we implemented the search warrant, and we were surprised na aside from the firearm, of course meron pang mga ibang mga accessories like bullet vest, meron din tayong protective gears, and as well as yung nilalagay sa ulo, yung ballistic helmet. Helmet, opo. Nagpaliwanag po ba siya kung para saan yung mga ganong klase ng kagamitan? Of course, tinanong natin and or through yung mga kapitbahay, I will leave it to the investigators at saka kung kasi ongoing pa yung ating profiling. Well, initial profiling is these personalities are involved in business of yung internet gaming license. Nabigyan sila ng mga ganyan and or have something to do with the Pogo. Okay. So ano estado niya rito? Anong hawak niyang papeles dito? Meron ba siyang Tourist visa ba yan? investor's Tourist license? visa, Ano ba yes, yan? oo. Ano bang hawak niyang papeles? We only have the passport. Yung passport nga is nakalagay dun yung pangalan ng Chinese national. But with regard to the visa galing sa DFA and as well as visa from the DOL, hindi pa po natin na nakakalkal o hindi pa natin na-secure. On process pa yung ating profiling. Okay. Meron po siyang ibang mga kasamahan dito, General? When the premises were raided, nandyan po tatlo ang nandyan. So they were, the other two were tinignan natin kung ano yung mga papeles nila. At the same time, meron pa tayong nakuha mga luxury cars. Ilan yung luxury cars? Dalawang initial report na natanggap namin dito. Yes, sir. Dalawang luxury car po yun. Isang electric car at saka isang yung electric car SUV po yun, saka isang Forte na McLaren. McLaren, oo. May papeles din ba yung mga sasakyan na yan, Jen? Wala pong papeles na mapakita yung mga tao. So minabuti po natin na i-take into custody muna, and then we'll coordinate with the corresponding or respective offices or departments, lalong-lalo na sa custom. Ibig po sabihin, walang proof of ownership, walang registration din, General. Tama po yan. Paano po yung license nila to drive? At tinitignan po natin yung license. Wala po tayong makitang license. Walang Okay. lisensya. Tinangka pa hong suhulan etong mga operatiba. Tama ho ba, General? Opo. Nung sila dokumentahan dito sa Bikutan po, sa opisina ng Regional Intelligence Division, may isang Chinese na yung isang Chinese na na-host natin is may bisita, may dalang pera ata yun. And so ito nilatag dun sa opisina ng Artuat na ng bribe in exchange for their release. So Ang lakas naman po ng loob, General. Magkano Doon pa pong sa, sinusuhol? doon pa sa istasyon ng pulis natin, ginawa yung panunuhol? tama po yun. 3 million pesos po. Wow, okay. Nakikita nyo bang kakaiba yung nahuli ninyong Chinese tapos may nakita kayong Chinese flag doon? Tapos may nakita kayong tactical helmet po doon. Meron pong China marking. Tingin nyo ba medyo kakaiba po yan? Sa aking pananaw, kakaiba po to. Kung meron kang flag, of course, sign of patriotism, siyempre, it will always remind you na kung saan ka nang galing. But with the presence of high-powered firearms,
medyo kakaiba yun. So we are conducting a more deep profiling dito sa tao to pursue kung ano man ang makikita natin. Ano At pong lalo na, may mga finances sila, may mga, they are renting a nice home, and then mayroong mga transportation, may mga gagandang sasakyan, at may pera. So, dinitignan po natin yun. ano pong mga possible angles dyan ang sinisilip ng mga otoridad, General Nartates? Well, at first, siyempre ayoko pero at first, tinitignan natin yung correction nila sa business, lalong-lalo na dito sa IGL or POGO. Okay, kakaiba ba paningin ninyo, General, dun sa pagdami ho ng mga Chinese national, particularly dito po sa southern part ng Metro Manila? Medyo kakaiba ho ba yan o tingin nyo normal lang naman po ito? In terms of foreign nationals, not only Chinese nationals, we are plagued with the different foreign nationals, specifically because itong Metro Manila, this is the seat of power, nandito yung main economic activities ng Pilipinas. 60% po dito sa Metro Manila, dito umaandar itong mga economic activities, 60%. So with that 60%, nandiyan ang tourist, nandiyan ang national government, international government, at different embassies nandito. And there are different economic hubs and structures as well as their activities. Nandito po lahat. So hindi nyo naman nakikita ang abnormal yung pagdami ho ng mga foreign nationals, particularly Chinese, dyan po sa area ho na Southern Metro Manila. Okay. So sa mga Chinese po, is one factor dyan po is yung presence po dito ng ating mga POGO or ICS. We have about 8 dito na malalaki given nabigyan ng license ng PAGCOR, and different small group na nabigyan din ng mga licenses in a monthly basis. We are in coordination sa PAGCOR, sa Bureau of Immigration, sa Labor, sa DOL for the working permit, as well as the different local government units. That's not, ini-inspect po natin itong mga whether maliit or malalaki na company involved in POGO or IGL, such that hindi sila maperwisyo. At the same time, kung meron silang reklamo, direct silang pupunta sa police. At the same time, yung police, including the local government, na-inspect po sila. And even, nadodocument natin yung mga personalities na nandito sa mga companies na ito. Okay. Right. Yung particular Chinese national na yan na naaresto ninyo, anong kaso niya ngayon? Anong kinakarap niyang kaso? At ano siya? Under, ano ba siya? Process of deportation na o hindi pa? When their premises were raided last Sunday, the next day, na-inquest po. And then they are now in custody ng Regional Intelligence Division ng NCRPO pending yung resolution ng pagka-inquest po natin sa kanila. Ano initial cases na sinampa sa kanila, General? Violation po ng Firearms and Ammunition Law in 10591 at saka yung bribery po. Bribery. Alright. 3M, no? Oh, 3 million pala. Doon pa sa ano ha? Di ba? Sa Mismo istasyon pa opisina. ng polis ginawa. Anak ng kamote. Lakas ng loob. General, salamat and congratulations ha. Sir, thank you. Thank you rin po, Joel. Thank you, sir. Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., Director po ng NCRPO.